Magandang araw po. Have a blessed day sa ating lahat. May ginawa po akong Bluetooth speaker na gusto kong i-share sa inyo kung paano ko nagawa ito. Ang problema niya ay walang display. Nakabukas na, tapos papakita ko sa inyo kung paano ko na-trace ang sira. Una, alisin muna natin ang board. Tanggalin yung mga nakasakit na connectors, yung battery, speaker at saka yung ilaw, para mas madali nating ma-test ang mga parts at masukatan ng mga voltahe. Pangalawa, sinuplayan ko muna ang board gamit ang charger ng cellphone para makapagsukat tayo ng voltahe. Tapos napansin ko umiilaw yung charging light indicator niya, pero wala siyang display. Dito naman sa likuran ng charging pin, mayroong fusible resistor ito na sobrang init, nag-overheat. Tapos nakasiri sa diode. Diyan pumapasok yung 5 volts. Tapos papunta doon sa may sakit na kulay pula sa bateryan. Diyan nakakonek yung battery. Tapos katabi ng kulay pula na kuan, may sakit na kulay puti. Diyan tinanggal ko lang, papunta naman yan sa speaker. Sunod kong ginawa ay in-isolate ko yung charging circuit sa supply papunta doon sa audio IC, kasi nagdududa ako na kaya nag-iinit dahil mayroong shorted na maaring yung maliliit na pyesa or yung audio IC mismo. Next kong ginawa ay nagsukat na ako ng voltahe uli palabas ng charging pin diyan sa may diode, papunta diyan sa may fusible resistor, papunta doon sa may pastig ng battery. Normal na siya, kaya dito na tayo magpo-focus sa paglabas ng supply ng battery, kasi naging normal na yung supply ng 5 volts na babasa ko nasa 4.9 volts na ng tinister ko. Tapos itong IC na to nag-iinit din. Next, tinanggal ko yung capacitor dito dahil sagabal sa pag-tester. Tinanggal ko rin tong diode na to, pero okay siya kaya binalik ko rin. Na-trace ko yung supply ng audio IC na to, nasa pin number 2. Kaya kailangan nating iangat itong coil na to dahil dyan dumaan yung supply na 5 volts papunta doon sa pin number 2. Dito ko na tinap sa likuran ng board yung capacitor para hindi sagabal pag inangat natin yung coil. Next ay nagjumper na ako para may balik yung kinat natin ng linya, at nagsukat ako dito sa may capacitor kung normal ba ang voltahe niya. Hanggang sa may inangat yan, dyan papasok ang supply na 5 volts. Pag normal na, ibig sabihin dito na tayo mag-focus ng gusto sa audio IC at saka nakapalibot, kasi may mga SMD o maliliit na pyesa dyan. Yung ginamper natin na kulay blue na wire, makikita nyo yung linya niyan, papunta yan doon sa nasa gilid, tapos doon yan nakakonect sa isang paa ng power switch na volume control din. Bali dalawa ang purpose niyan, power switch at saka volume control. Sunod naman ay naglagay ulit tayo ng supply gamit ang charger para makapagsukat tayo uli ng voltahe. Saan banda yung bakit siya nagda-drop yung voltahe. Hanggang dito normal na yung 5 volts niya. So dito na tayo sa IC malapit. May nasukat akong SMD capacitor, kaya tinanggal ko dahil shorted doon sa board, at ngayon ititest natin kung shorted ba talaga. Ayan, makikita nyo pumalo siya, oh. Ibig sabihin shorted siya. Double check natin kung papalo ulit. Ayan, pumalo ulit siya, ibig sabihin shorted talaga. I-reverse naman natin. Ayan, pumalo. Kahit ni-reverse na natin, pumapalo pa rin. Ibig sabihin malamang ito na ang pinakasira, kaya ayaw mag-display dahil pinipigilan yung supply, kaya nagda-drop. Meron pa akong tinanggal na isang kapasitor dito, at ibabalik ko dito sa likod na lang din, katulad ng isa. Ayan, ito yung kapasitor, tapos dito na natin itap sa likuran din. Nasukatan ko na pala ito ng
voltahe, nung matanggal ko na yung shorted na SMD capacitor, nagkaroon na siya ng display. Kaya ibabalik na natin dito yung mga connector na tinanggal natin. At tingnan natin kung meron na siyang display. Bali, na-testing ko na siya kanina at meron na siyang display. Kaya ngayon, itesting natin sa Bluetooth, patunugin na natin. Ayan guys, makikita natin meron na siyang power at may display na rin. Kaya i-connect na natin sa Bluetooth gamit ang cellphone. At ayan, tumunog na rin at ibig sabihin nagawa natin yung problema. Salamat po sa inyong panonood.